ayun, excited din kami to experience yung action na medyo may pagka-fantasy, di ba? Sino bang may ayaw maging vampira at maging lobo, di ba? Siguro sobra talaga yung yung kaba kasi nga ang ganda nung nasimulan nila na dapat yung mga fans dati ng Immortal at Lobo, pag pinanood nila to, yung magustuhan pa rin nila. Tapos, very honored kami kasi pumayag si Ate Angel and Kuya John Lloyd na sila yung mag-start ng pilot week namin. So, nandun yung pressure na kailangan hindi namin sila ma-upset pag napanood. Siyempre, unang-una, napaka-laking project nito. And very thankful kami ni Catherine na kami yung napili para gampanan yung mga roles. And yung mga naunang chapter bagay sa amin, talagang very successful. And talagang interesting yung story, di ba? And laging iba sa tao. Kahit anong chapter pa doon, talagang iba and may dating sa tao. And ako, si Catherine, very excited kami na magandang chance para magpakita na naman ng bago sa mga fans at sa mga viewers. Sabi nga niya, yung project nito napakalaki. Kahit kanina ata i-offer to, igagrab yung opportunity na yun. Masaya kami na kami yung naisip para gampanan yung third sequel na tong From Immortal Lobo. Yung teaser na nilabas namin sa trade launch, talagang sinut namin yan after ng last day ng pelikula namin, Can't Help Falling in Love. Hindi talaga siya, hindi siya madali. Hindi siya madali na gawin. Oo. Yung, ano tawag yung pagsasayaw? Yung choreo. Yung choreography nung fight scenes. Mahirap, lalo na yung Pikiti kasi yung Pikiti small movements eh. Hindi siya, so mas maliit, mas detalyado. So, mahirap. Yung Wushu naman, magandang tulong siya para sa forming, cinematics, and everything. So, magandang combination din naman yung Pikiti and Wushu. Tsaka, hindi siya madali, hindi siya basta-basta lang ginagawa. And yun, yung preparations na ginagawa, nag-training kami ng una Pikiti, nakailang sessions kami, sinasabay yung training nun during Can't Help Falling in Love movie namin. Tapos ngayon, pinapatrain din kami ng Wushu. So, yun, for sure makakatulong yun kasi nga sa fight scenes, yung pag mga hinornes, tapos medyo nag-gym din talaga ako ngayon para medyo tone, iba naman yung makita nila physically. And, yun, hinahanda rin sarili physically and emotionally. Nga, ako dito si Tristan, lumaki ako sa simpleng buhay sa probinsya. And kasama ko doon ng pamilya ko, lola, lolo, tita, kapatid ng airpat ko, siyempre, saka airpat ko nandun. One night, may mangyayari lang na babaguhin din ang buhay ko. Paano pwede natin sabihin ganun? Babaguhin. Okay, so dito ako si Malia. Una, Malia kasi anak nga ni Mateo at Lia. Ako yung kaisa-isa nilang anak na magko-continue ng legacy na ginawa ng mga magulang ko. Tapos, lumaki ako sa isang community siya ng mga lobo at vampira. Hinahanda na nila ako dyan ng training. Tapos, lahat ng pressure nasa kanya kasi nga yung mga magulang niya kailangan niya i-continue yung ginawa. Kailangan bilisan medyo namin yung pick-up na first time ko yung mag-action, na dapat hindi malambot tingnan, dapat yung mga tayo mo, lahat makikita siya eh. So, yun, natututo pa rin ako ngayon at alam ko na marami pa akong kailangan pag-aralan and excited ako na matutunan siya. Yung harness, mahirap. Kahit na yung mga harness din, may training nga may training dapat din yung mga ganun. yun. Pero, siyempre, hindi namin nagawa yun dahil punong-puno naman na tayo ng schedules. Mahirap yung harness. May isang gabi na magkikita kami na nung gabi na yun, pareho kaming may pinagdadaanan. Tapos, parang kahit di namin alam yung pangalan ng isa't isa, di namin kilala yung isa't isa, parang nag-connect kami kasi meron kaming common denominator. Ayun, hanggang sa naghiwalay kami ng gabi na hindi namin alam yung pangalan or wala kaming alam.
Tapos, syempre, hindi din matatapos. Magkikita po ulit sila. Sobrang saya namin na si Direk Cathy yung gagawa talaga na to. And ang tagal din namin siya hindi nakasama. And masaya kami na, yun, siya yung hahawak sa amin ngayon. Super na-miss namin siya. Tapos, alam natin kung gaano ka-hands-on si Direk Cathy. Parang yung sa teaser shoot pa lang, kung anong gagawin ko, itatry niya muna. Yung sa fight scenes, very siya sa detalye. Kaya siya yung perfect para dito at masaya kami dahil yan, mag-reunion lahat for this. Ako very excited na makasama ulit si Direk Cathy dahil hindi naman secret na napakagaling ng director, di ba? And excited din ako sa pwede niyang i-offer dito sa Lalo na Sangre. Dahil napaka-creative ni Direk Cathy, napakagaling na director, napakagaling mag-handle ng artista. Solid. Na-starstruck nga ako sa kanya kanina kasi parang ang galing na ito yung first project niya sa ABS and parang perfect sa kanya yung role talaga. And yun, masaya kami kasi tinanggap na yung project and excited ako na makatrabaho siya kung paano sa taping, kung ano yung mga matututunan ko from him and excited ako na makita ng mga tao na isa na siyang kapamilya. Ako very excited na makatrabaho si Sir Richard Gutierrez. Para sa akin, sobrang bagay niya. Sobrang bagay siya at yung pagkatao niya, itsura niya para dito sa Lalo na Sangre. And very happy kami, no, siyempre kapamilya na si Sir Richard. And ayun, aabangan na naman siya ng mga tao dito sa mga gagawin niya sa teleseryeng ito. And kami mismo, excited na personally makilala si Sir Richard. Magpapa-excite kasi nandito yung action nga. Tapos this time, nilagyan namin ng yung medyo light, pang pabalance lang. May comedy din. May comedy, may rom-com. And pag nakita nyo siguro yung yung cast, parang ma-excite. Maraming ma-excite. perfect para doon. Nakita lang namin yung pictures sila ng taping. Parang na-excite kami. At excited ako na makita yun ng mga tao. At syempre, kailangan nila abangan yung kwento kung ano naman mangyayari this time. Maraming surprises na hindi pa namin pwede sabihin na nagagawin namin para dito. Pero siguro yung pinakabago na pwede ko nang sabihin is yung, of course, yung action na, yun, kagaya ng sinabi ko kanina, bago sa aming dalawa ni DJ. Mag-roller coaster to, di ba? Halo-halo. May masaya, may action, may drama, intensity, and tsaka hindi basta-basta yung casting ng show eh. Talagang pinili kung sino yung bagay dun sa mga roles na yun. Hindi lang basta kinuha. Yan naman yun. Talagang lahat, pag tinignan mo, nga mukha ka siyang vampira, nga mukha siyang lobo. So, talagang mararamdaman mismo ng mga viewers yun. And exciting siya dahil ang gagaling ng cast na itong seryeng ito. Ito ang pinakamasayang araw pag nagkataon. Magiging malaya tayo sa mga vampira at mga lobo. Yan talaga mag-aasawa na, nagsusumpaan. Immortal ng kamatayan. Sa gabi na nagturog ang buwang anak ng pinakamakapangyarihang vampira at itinaktablo ang lulubig sa kasamaan ng vampira ay tatakot sumpang tinta. Dati, wala silang pakialam sa inyo dahil wala kayong kapangyarihan. Pero ngayon, Hindi ko pinangarap ng buhay para sa anak ko. Lumakas na tayo, Lia. Layo natin si Malia sa lahat ng ito. Lagi mong tatandaan na special ka. Lagi. Lalo na Sangre. Mula sa immortal na kwento ni Mateo at Lia, muli natin silang makakasama sa teleseryeng kakagatin mo. Si Gael, ang pinuno ng mga kaalyansang vampira. inaalam namin kung sino mga vampira ang makikagagawa nito. Si Clarice, ang lobong kababata ni Lia. At saka tumutulong na rin kaming mga lobo para hanapin yung mga vampira yun. Si Jet, ang gabay na nakakita ng propesiya. Ano ba nagiging itsura mo kapag may dumadating na tangay-tangay? Namumuti daw mga mata ko. Biglang magsasalita na lang daw ako. At si Lydia, ang tatayong ina ni Malia. Basta ang tandaan mo ha, nandito lang kami para gabayan ka. Kilalanin sila. Lalo na Sangre.
Sabihin mo. Teleserye ka kasi. Yun ang kwento pa kagabi. Smart. Iba yun. Nice. And ang ganda na lang. Kasi hindi pa namin. Kasi hindi ko na alam yung next yung sasabihin. Wala ko na sasabihin. Sa primetime din. Ngayong June na yan. Thank you you for so much. watching. Nadagdagan pa.